Magandang araw mga bata! Tayo ay nasa ESP4. Ako ang inyong teacher, Teacher Celeste. Ngayong araw na to ay may bago tayong aralin. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng kawilihan sa kulturang materyal at di materyal. Quarter 3, Week 1. MELC nakapagpapakita ng kawilihan sa pakikinig o pagbabasa ng mga pamanang materyal, halimbawa, kwentong bayan, alamat, at mga epiko. At di materyal naman, halimbawa, mga magagandang kaugalian, pagpapahalaga sa nakatatanda, at iba pa. Content na ipamamalas ang pag-unawa sa pagmamahal sa bansa sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kultura. Ngayon, suriin natin ang mga larawan na aking ipapakita. Ano ang pinahahayag ng mga larawan? Ginagawa mo rin ba ang mga kaugaliang ito? Tingnan natin ang iyong magiging kasagutan. Masdan ang unang larawan. Isang bata na nagbabasa ng alamat ng Bulkang Mayon. Ikaw ba ay mahilig rin magbasa ng mga alamat? Anong alamat ang alam mo? Tingnan natin ang ikalawang larawan. Isang pamilya na sabay-sabay na kumakain sa lamesa. Tingnan natin ang ikatlong larawan. Larawan ng mga bata na galing sa paaralan at nagmamano sa kanilang nanay. Ikaw ba ay nagmamano sa iyong magulang? At ang huli ay isang bata na humahalik sa pisngi ng kanyang lola. Ilan lang ang mga larawan ito na nagpapakita ng ating mga kaugalian. Ang mga ito ba ay iyong isinasagawa? Wow, mahusay! Ang mga ipinakita kong larawan kanina ay ilan lamang sa mga halimbawa na sumasalamin sa ating kultura. Alam mo ba kung ano ang kahulugan ng kultura? Tingnan natin. Kapag sinabi nating kultura, kultura ang tawag sa paraan ng pamumuhay ng mga tao. Ito ang nagbibigay sa isang bansa ng kanyang sariling pagkakakilanlan. Nakikilala tayo bilang isang lahi sa pamamagitan ng ating pagkain, pananamit, mga laro, kwento, mga pambansang sagisag, kaugalian o mga awit. Paano mo maipakikita ang iyong pagiging makabansa sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa sariling kultura? Nagagawa mo bang ipagmalaki ang sarili nating kultura? Sa paanong paraan? Tingnan natin ang larawan. Mapa ito ng anong bansa? Tama, ito ay mapa ng bansang Pilipinas. Ang mga taong nakatira sa Pilipinas ay tinatawag na mga Pilipino. Sa ating bansa ay may dalawang uri ng kultura. Ito ay ang kulturang materyal at kulturang di materyal. Kulturang materyal kagaya ng kwentong bayan, alamat o tungkol sa pinagmula ng bagay o lugar, mga epiko tungkol sa kabayanihan ng isang tao. Ang mga halimbawa naman ng kulturang di materyal ay mga magagalang na kaugalian tulad na ipinakita ko kanina, tulad ng pagmamano, paghalik sa pisngi ng nakatatanda, paniniwala, pananalita at relihiyon. Para naman sa pagpapaunlad, gawain sa pagkatuto bilang isa. Panuto? Suriin ang mga halimbawa ng kulturang Pilipino. Isulat ang M kung ito ay materyal at DM naman kung di materyal na kultura. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Ihanda ang inyong mga panulat at ang inyong papel. Handa na ba kayo mga bata? Magaling! Tingnan natin ang gawain. Una, paniniwala ng mga Kristiyano na may langit sa kabilang buhay. Ito ba ay M para sa materyal o DM para sa di materyal? Pangalawa,
Mano po inay o ang pagmamano sa nakatatanda. Ito ba'y M o DM? Pangatlo, silamang. Ito ba'y M o DM? Ikaapat, si Juan at ang alimango. Ito ba'y M, material, o DM, di material? At ang ikalima, ang alamat ng lansones. Ito ba'y M o DM? Okay, tapos na ba mga bata? Tingnan natin ang inyong kasagutan. Unang bilang, paniniwala ng mga Kristiyano na may langit sa kabilang buhay. Ang sagot natin ay DM o di material. Pangalawa, mano po inay o pagmamano sa nakatatanda. Ito ba'y M o DM? Tama! Ang tamang sagot ay DM or di material. Ikatlo, silamang. Silamang ay isang sikat na kwento ng epiko. Kaya't ang ating sagot dapat ay material dahil yan ay isang uri ng kwento. Ikaapat, si Juan at ang alimango. Napanood nyo ba or nabasa nyo na ba ang kwento tungkol kay Juan at ang alimango o si Juang Tamad? Tama ang sagot nyo. M, material. Ikalimang bilang, ang alamat ng lanzones. Ito ay letter M, material. Nakuha nyo ba ang 5 kasagutan ng tama? Wow, mahusay! Nakakita ka na ba ng gumugulong na palay? Kakaiba, di ba? Tingnan natin ang kwento tungkol sa alamat ng palay. Sinakwento ni Nida C. Santos. Handa ka na ba? Mahusay! Tingnan natin ang kwento. Noon, hinihintay lamang ng mga tao ang pagdating ng palay sa kanilang bahay. Malalaki at dilaw ang mga butil ng palay noon. Kusang gumugulong ito patungo sa bahay-bahay. Magpapagawa ako ng malaking bahay. Ito ang naisip ni Tandang Olay. Lalong bubuti ang buhay ko kaysa sa aking mga kapitbahay kung higit na marami akong palay. Ngunit hindi pa natatapos ang bahay ni Tandang Olay, nakita niyang dumarating na ang malalaking butil ng palay. Tuloy-tuloy ang mga ito sa kanyang bahay. "Huwag muna kayong tumuloy!" sigaw ni Tandang Olay. "Hindi pa tapos ang aking bahay!" Ngunit patuloy na gumugulong ang mga butil ng palay sa bahay ni Tandang Olay. Nagalit ang matanda. Kumuha siya ng kaputol na kahoy, pinaghampas niya ang malalaking butil ng palay. Nagkadurog-durog ang mga ito. "Olay, bakit mo sinaktan ang palay na kaloob ko sa iyo?" ang wika ng isang tinig. "Dahil dito sa ginawa mong ito, ay di na muling gugulong ang mga palay sa inyong bahay. Mula ngayon, magpapatulo muna ng pawis ang tao bago mag-ani ng palay." Yon ang kwento ng alamat ng palay. Kung kaya pala ngayon, tayo ay kailangan nating magtrabaho ng mabuti ang ating mga magsasaka bago tayo makakain ng masarap na kanin. Ano ang aral ng kwento? Na hindi dapat natin hinahayang aksayahin o sayangin ang mga biyaya na ibinibigay sa atin. Iwasan rin natin maging ganid. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Narito ang panuto. Iguhit ang palay kung wasto ang impormasyon tungkol sa alamat, at dahon naman kung hindi ito wasto. Iguhit ang sagot sa inyong sagutang papel. Unang bilang, sagana noon sa palay ang mga tao. Ito ba ay palay dahil wasto ang impormasyon tungkol sa alamat? O dahon dahil hindi wasto ang impormasyon tungkol sa alamat?
Pangalawang bilang, kusang gumugulong ang palay patungo sa bahay ng mga tao. Ito ba ay palay o dahon? Ikatlong bilang, mahal ang presyo ng palay noon. Ito ba ay palay o ito ba ay dahon? Ikaapat na bilang, malaki at dilaw na dilaw ang butil ng mga palay. Ito ba ay palay o dahon? Ikalimang bilang, magpapatulong muna ng pawis ang mga tao bago mag-ani ng palay. Ito ba ay palay o dahon? Tingnan natin ang inyong kasagutan. Unang bilang, sagana noon sa palay ang mga tao. Ang sagot natin ay palay. Tama. Ikalawang bilang, kusang gumugulong ang palay patungo sa bahay ng mga tao. Ang sagot ay palay ayon sa kwento. Pangatlong bilang, mahal ang presyo ng palay noon. Ang sagot natin ay dahon. Tama. Ikaapat na bilang, malaki at dilaw na dilaw ang butil ng palay noon. Ang sagot natin ay palay. Tama. Malalaki dati ang butil ng palay ayon sa kwento. Ikalimang bilang, magpapatulong muna ng pawis ang tao bago mag-ani ng palay. Ang tamang sagot ay palay ayon sa kwento. Nakuha niyo ba ang 5 tamang sagot? Magaling! Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 3, narito ang panuto. Masdan ang mga larawan na aking ipakikita. Ang gagawin ninyo ay pipiliin ang larawan na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. Kukulayan ito ng kulay pula kapag nagpapakita ng pagpapahalaga at kulay asul naman kung hindi. Ito ay gagawin sa inyong sagutang papel. Maglagay ng 1 hanggang 5 bilang at gumuhit ng puso. Maghanda rin ng pulang krayola at asul na krayola. Handa na ba mga bata? Tingnan natin. Ang unang larawan ay isang bata na nagmamano sa nakatatanda. Ito ba ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kulturang Pilipino? Kulayan ito ng pula. Kung hindi naman ang iyong kasagutan, kulayan ito ng kulay asul. Tingnan natin ang ikalawang larawan. Isang babae na sumasayaw habang suot ang kanyang katutubong pananamit. Ito ba ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa ating kultura? Kulayan ng pula. At kung hindi naman, ay kulayan ng kulay asul. Tingnan natin ang ikatlong larawan. Isang bata na nakayakap sa kanyang ate o kanyang kapatid. Piliin ang kulay para sa tamang sagot. Pula o asul. Tingnan natin ang ika-4 na larawan. Nako, may 2 batang nag-aaway sa ating larawan. Ito ba ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kulturang Pilipino? Kulayan ng pula kung wasto at asul naman kung hindi. At ang huling larawan ay isang masayang pamilya na sama-samang nakatira sa isang tahanan. Kulayan ng pula ang puso kung nagpapakita ng pagpapahalaga at asul naman kung hindi. Balikan muli natin ang mga larawan. Una ay ang bata na nagmamano. Dapat ang sagot natin ay pulang puso. Tama. Ikalawang larawan, babaeng sumasayaw habang nakasuot ng kanyang tradisyonal na pananamit.
sagot natin ay pulang puso. Tama. Ikatlong larawan, batang nakayakap sa kanyang ate o nakatatandang kapatid. Ang sagot natin ay pulang puso. Ikaapat, dalawang bata na nag-aaway. Ang sagot natin ay asul na puso dahil hindi tama ang pag-aaway. At ang huli, isang pamilya na nakatira sa masayang tahanan nila. Ang sagot natin ay pulang puso. Mahusay mga bata. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 4. Narito ang panuto. Bubuuin natin ngayon ang mga bahagi ng bahay na nagpapakita ng pagpapahalaga o pagmamahal sa kultura. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Tingnan natin ang mga bahagi ng tahanan. Para sa katawan ng bahay o haligi ng bahay, pagmano sa nakatatanda. Para sa bubong ng bahay, kawilihan sa pagbasa o pakikinig sa kwentong bayan. Para sa ibang bahagi pa ng tahanan, nariyan ang paggamit ng magagalang na pananalita, pagsigaw sa nakatatanda, pagtangkilik sa ating produkto. Kukunin lamang ang mga bahagi ng bahay na nagpapakita ng pagpapahalaga o pagmamahal sa kultura. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Malimit naririnig nating mga taga-Laguna ang alamat ni Maria Makiling. Ngunit mga bata, kayo ba ay pamilyar sa kwentong ito? Narito ang alamat ni Maria Makiling. Makinig mabuti sa aking kwento. Si Maria Makiling ay isang diwata na mayroong magandang muka, mahabang buhok, at mabuting kalooban. Kahit isa siyang makapangyarihang diwata, ay nakikihalubilo pa rin siya sa mga mortal. Madalas siyang nagtutungo sa palengke upang mamili ng pagkain. Dito ay nakilala niya ang isang magsasakang mortal. Naging kaibigan niya ito at kalaunan ay nakapalagayan sila ng loob at nag-ibigan. Lagi siyang dinadalaw ng lalaki sa kabundukan at doon sila namamasyal. Habang abala si Maria sa kanyang minamahal, ay panay naman ang kuha ng ilang mortal ng kanyang mga prutas at gulay na nagiging ginto. Batid ni Maria ang ginagawa ng mga tao, ngunit pinapalampas niya ito dahil sa kanyang minamahal. Isang araw, isang opisyal ang dumating sa bayan at sinabing gagawing sundalo ang lahat ng kalalakihan na wala pang asawa at ipapadala sa digmaan. Upang makaiwas sa responsibilidad, ninais ng lalaki na ikasal sa isang mortal na babae. Sinabi niya ito kay Maria na labis namang nagdamdam. Natuloy ang kasal ng lalaki, ngunit kinagabihan ay umulan ng malakas na sinundan pa ng isang lindol. Niyanig ang lupa at nawala ang mahihiwagang puno ni Maria. Hindi na rin nakita pa si Maria ng mga mortal at hindi na rin maakyat ang kanyang kabundukan. Nawala na ang biyayang hatid sa kanila ni Maria. Yun pala ang alamat ni Mariang Makiling. Anong aral ang ating napulot sa kwento? Una, hindi dapat maging ganid sa mga bagay na mayroon tayo o sa ibang tao. Huwag tayong maiinggit at huwag tayong magnanakaw. Pangalawa, mahalaga ang tunay na pagmamahal. Mula sa kwentong ating binasa tungkol sa alamat ni Mariang Makiling, narito ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Panuto, punan ang mga padlang ayon sa binasang kwento. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Unang katanungan, ano ang pamagat ng kwentong bayan na ating binasa? Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Pangalawa, ano ang iyong naramdaman habang at pagkatapos magbasa ng kwento? Pangatlo, anong bahagi ng kwento ang tumatak sa iyong isipan?
Maraming bahagi ang kwento, ngunit alin doon ang tumatak sa iyong isipan? Ika-4, ano ang mensaheng dulot sa atin ng kwento? May mensahe ba ang kwento para sa ating lahat? Ano iyon? Ilagay ang iyong kasagutan. At para sa bilang 5, ano naman ang uri ng pamanang kultura ang ating nakita o ang ating narinig? Sagutan ang 5 katanungan na ito sa inyong sagutang papel. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 6. Narito ang panuto. Iguhit ang watawat ng Pilipinas sa sagutang papel. Ang watawat ng Pilipinas ay isa rin pamanang kultura sa atin. Kulayan ito at kumpletuhin ang pangako ko, tutuparin ko. Pumili ng inyong sagot sa loob ng kahon. Narito ang mga pamimilian: pahahalagahan, Diyos, at kultura. Diyan tayo mamimili ng sagot para mapunan ang mga patlang. Narito ang halimbawa ng watawat ng Pilipinas. Pangako ko, tutuparin ko. Ako si, ilagay ang inyong buong pangalan, bilang isang makabansa ay nangangakong patlang ang patlang Pilipino. Naniniwala ako, nagagabayan ako ng patlang. Lagda, ilalagay ang inyong pangalan. Ulitin ko, ang pamimilian ay Diyos, pahahalagahan, at kultura. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 7, narito ang panuto. Gumawa ng pakikipanayam o interview sa inyong lolo at lola or kung sino man ang higit na nakatatanda sa inyong tahanan. Tanungin sila ukol sa kultura noong unang panahon. Maaari silang tanungin ukol sa mga awitin, sayaw at libangan noong kanilang panahon. Ipalarawan ang mga Pilipino noon ayon sa kanilang gawi, kaugalian at mga pagpapahalaga. Pagkatapos ay ihambing ito sa kasalukuyan. Narito ang halimbawa ng talataan: aspeto ng kultura, panahon noon at panahon ngayon. Ano ba ang mga gawi tulad ng pananamit, pagkain at libangan noon at ngayon? Ano ang kaugalian at pagpapahalaga noon at ngayon? Ano rin ang mga uri ng sayaw noon at ngayon? Ano ang mga uri ng awitin noon at ngayon? At ano ang mga tula, bugtong o salawikain noon at ngayon? Pagkatapos sagutan ay maaari nyo itong talakayin at pag-usapan sa inyong tahanan. Makikita mo ang pagkakaiba ng kultura noon at ang kultura ngayon at ang kanilang pagkakahalintulad. Para naman sa paglalapat, sa iyong sagutang papel ay buuin ang mahalagang kaisipang ito. Maaaring pumili ng sagot sa loob ng kahon. Narito ang mga pamimiliang salita: materyal, kaugalian, kwentong, di materyal, at kultura. Bilang bata, marapat na mapahalagahan ang patlang sa pamamagitan ng pagpapakita ng kawilihan sa pakikinig o pagbabasa ng mga pamanang kulturang patlang tulad ng patlang, bayan, alamat, mga epiko, at patlang gaya ng mga magagandang patlang pagpapahalaga sa nakatatanda at iba pa. Ulitin ko, ang mga pamimiliang salita ay materyal, kaugalian, kwentong, di materyal, at kultura. Sagutan ito sa inyong sagutang papel. At bilang pagtatapos ng ating aralin, narito ang reflection na ating sasagutin. Sumulat ka sa iyong kwaderno o journal ng iyong nararamdaman o
o realisasyon gamit ang sumusunod na prompt. Una, naunawaan ko na. Pangalawa, nabatid ko na. At ang ikatlo, naisasagawa ko na. Ito ang magsisilbing ninyong reflection sa araw na ito. Credit to the owner din sa gumawa ng ating lip. Please like, share, and subscribe. Salamat po!